Alright, Filipino reaction. Okay, nandito na naman tayo mga kaibigan. Reaction video na naman tayo dito sa politics na nangyayari sa ating bayan. Eto na, si Duterte X. May banat kay PBBM. Eto na mga kaibigan, nagtitrending ngayon. Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya kontra o oposisyon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kabila ito ng kanyang ginawang mga pambabatikos at pagtawag na bangag sa Pangulo kamakailan. Okay, mga kaibigan niya, nilinaw daw ha. Matanda na. Okay, nilinaw daw ni X na hindi daw siya kontra kahit tinawag niyang bangag itong si PBBM. Okay, ulitin natin. Take 2 mga kaibigan. Nulit ko. Filipino reaction. Nag-react sa mga bagay-bagay at sa mga politics na nangyayari sa ating bayan. Eto na. Nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya kontra o oposisyon kay Hindi raw siya kontra pero may sabi ng bangag. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kabila ito ng kanyang ginawang mga pambabatikos at pagtawag na bangag sa Pangulo kamakailan. Hinamon din ito si Pangulong Marcos na magpa-drug test para mapatunayan na hindi siya gumagamit ng illegal na droga. Ganon, ibig sabihin hindi ka kumukontra kay PBBM pero hinahamon mo siya. Ano bang klase yun? Hinahamon mo siya na magpa-drug test at hindi ka kontra sa government pero tinatawag mo siyang bangag. Ay matanda na. Okay? Matanda na si X pag ganyan. Kasi nga parang hindi na alam ang sinasabi niya. Kahit ulit-ulitin natin mga kaibigan. Kahit ulit-ulitin natin parang Nilinaw ni kinukontra pa rin dating niya. Pangulong Okay? Rodrigo Parang kinukontra niya pero sinasabi niya hindi daw niya kinukontra. Pero ganun na nga rin niya. Ano yun? Lokohan? Duterte na hindi siya kontra Ayan, o okay, hindi daw siya kontra or opposition kay PBBM. oposisyon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kabila ito ng kanyang ginawang mga pambabatikos at pagtawag na bangag sa Pangulo kamakailan. Hinamon din ito si Pangulong Marcos na magpa-drug test para mapatunayan na hindi siya gumagamit ng illegal na droga. Talaga naman. Ako naniniwala ko na hindi nga talaga gumagamit ito. Okay? Paratang lang yan. Wala namang ebidensya. Paratang lang yan kay PBBM. Kaya lang itong si X. Maya-maya ang paninira mga kaibigan dito kay PBBM. Ano pa talaga ang gusto niyang mangyari? Ang ibig ko lang sabihin dito, okay? Hindi lang ako yung ibang opinion din. Tapos na yung term ni X. Dapat naman, igalang niya itong Pangulo ng Pilipinas ngayon. Okay? Parang ordinary people lang mga kaibigan. Pero explain natin, okay? Pag ikaw ay nakatira, or pag ikaw ay nakatira sa isang maliit na barangay, na ikaw yung dating kapitan, okay? Ngayon, tinalo ka. Siyempre, natural, yung nanalong kapitan ay dapat sumunod ka at igalang mo, hindi yung ngalngal ka ng ngalngal. Ganon din sa mayor mga kaibigan. Halimbawa, ikaw ay mayor, dati, long time ago. Tinalo ka na. Okay, ngayon may bago na nakaupo na mayor. Ibig sabihin, tapos na yung term mo. Dapat igalang mo naman itong bagong mayor. Ibig sabihin, huwag mo naman masyadong siraan masyado. Kasi nga, ang isip ng tao, nagiging 50-50. Nilalason mo ang isipan ng tao na ganito si PBBM. Ganyan, Adik. Umadik ka na ng umadik. Bangag. Bumangag ka na ng bumangag. Okay? Yan siya na nga nakaupo mga kaibigan. Siraan mo ng siraan yan. Nawawala lalo ng diskarte si PBBM. Kasi nga, pag ikaw ay hindi na nagtiwala kay PBBM, ito ang pag-asa ng Pilipinas. Si PBBM, binoto ng tao, dapat igalang, irespeto naman. Konting respeto naman, X. Alright? Yan ang masasabi ko dyan. Kaya lang si X, talagang makulit mga kaibigan, makulit. Iginigiit niya na itong si Duterte hindi daw siya kontra, ganun. Pero maya-maya naman ang birada. Anong klase yun? Isa lang masasabi ko dyan. Matanda na si X. Binatikos rin ng dating Pangulo ang ginagawang hakbang ni PBBM na lalong nagdudulot ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayan na. Okay, bumatikos na ng bumatikos. Okay? Maganda na nga sana ang rating ni X. Biruin nyo mga kaibigan. Itong rating ni X nung araw ay maganda na. Kaya lang, itong padali niya ngayon, nakatapos na siya,
sinisira niya. Okay? Sinisira niya. Ano ba talaga ang gustong mangyari ni X? Gusto niya bang maupo agad yung anak niya sa pagkapangulo? Ay matagal pa nga ang eleksyon. Okay? Matagal pa ang eleksyon. Dapat sumunod siya. Ha? Na wag naman sanang laging banat ng banat. Ito talaga si X nito eh. Oh, hindi mo na maintindihan mga kaibigan kasi nga yung siyempre, mga tao naguguluhan na. Ano ba talaga ang nangyayari dito kay Duterte? Maganda na sana ang kanyang rating nung araw. Bakit ngayon parang sinisira niya? Inaano niya, tinutuligsa niya itong mga padali ni itong diskarte ni PBBM. Okay? Parang ang tingin ko dito wala na sa ayos eh. Oh, ano ba ito? Nasusulsula ng mga nakapaligid sa kanya ni pastor. Nagiging pastor na rin si X kasi nga papansinin niyo mga kaibigan, itong si X ay maya-maya ang salita dito sa Davao o kung saan lugar, okay? Na ang sinasabi niya ay paulit-ulit, okay? Paulit-ulit about dito sa Tchatcha, sa ginawa ni Bongbong Marcos, tutol siya sa mga ganyan-ganyan, ganon-ganon, okay? Hindi na maintindihan. Continue lang. At sa posibleng term extension sa pamamagitan ng charter change. Ayon kay Puro Tchatcha ang nasa isip. Duterte, hindi niya sinuportahan si Marcos noong eleksyon. Hindi na nga kung hindi kaya nga nanalo kasi nga hindi mo sinuportahan. Okay? Kaya kasi nga kung sinuportahan mo, mas lalong lalaki ang boto. Ngayon, kung hindi mo nga sinuportahan, ay nanalo nga, ibig sabihin, gusto ng tao. 36 million. Pero mo 36 million ang boto. Yung isa, ano ba? Yung 16 million. Yung 16 million, siyempre, kumukontra hanggang ngayon. Hindi pa rin nila matanggap na si PBBM na ang Pangulo ng Pilipinas. Okay? Kaya lang, yung 36 million mga kaibigan, ay naka-standby at naniniwala sa ginagawa ni PBBM. Kaya lang, yung 36 million mga kaibigan, ay naiinis nga dito sa mga padali ni X. Okay? Continue lang. Kahit running mate sila ni Vice President Sara Duterte para wala umanong nasaktan sa kanyang mga kakilalang tumatakbo rin sa pagkapangulo. Ang kalabas-labasan na itong si Sara, si Sara anak niya Duterte. Baka pag tumagal ito, talo ito. Kasi nga, gawa nung tatay niya, mabango na sana, okay? Maganda na yung rating, maganda na ang gusto siya ng tao, okay? Maganda na yung ginawa niya kung may maganda man. Malakas na ito si Sara sa susunod na eleksyon, kaya lang sa ginagawa ni X ay ang tao nga ay ngayon nagdadalawang isip na ito ay butuhin ngayon sa susunod na eleksyon. Kasi nga ngumalngal na nangumalngal. Walang tigil. Continue lang. Noong panahon yun. Ayan Ako dili ko oposisyon. Dili daw siya. Okay, ano ba ibig sabihin niya? Dili oposisyon. Okay, kung hindi. Dili ko kontra ni Marcos. Yung pala naman, hindi ka na mag-contrive. Bakit may ambirada mo ng klase yun? Dili ko kontra ni Marcos. Pero wala ko masuporta niya. Lagi kong presidente, nagkakong na amigong mga kandidatong presidente. So, kasi nga, itong si X, okay? Ngayon, malayo pa ang eleksyon, ay lagi niyang sinasabi sa taong bayan na puro eleksyon na. Ay malayo pa nga, samantalang yung term niya noon, nung araw, layo pa ng eleksyon, hindi man pag-usapan ng eleksyon, pero mo 2028 pa. Ngayong 2025 naman, yung naman yun, senador, nag-endorso na rin siya. Si ano ba yun, ang in-endorso niya? Philip Salvador, oh my God. Si Ruben nga, medyo nag-aalangan na ang tao sa ginagawa ni Ruben. Medyo, siyempre, parang nagsisisi yata. Ngayon, madadagdagan na. Kung yun halimbawa ay madadagdagan na ng Philip Salvador. Nako, ay puro artista nang ilagay mo dyan lahat. Kasi nga, sa tingin siguro, naniniwala itong si X na ito na ang mga senador ay dapat mga artista ang ilagay. Tutunay lang. Ay, si Philip Salvador, bahala na kayo kung butuin nyo. para
Kung hindi mo pala gusto, ay dapat wag ka na magngangal-ngal ng masama kasi nga marami rin nagagalit. Alright? Alright, ano yung masasabi niyo mga kaibigan dito kay X na talaga namang ganun pa rin, walang pagbabago. Ngayon ka dito na subscribe channel, don't forget comment. Bye bye, thank you.